So yan, magandang araw mga ka-PJ, no? Ilang araw tayo hindi nakabiyahe. Simula nung Biyernes nakabiyahe pa pala tayo, no? Pero halos alas 10 lang ng umaga umuwi na tayo. Naging earnings lang natin ng Biyernes ay 3.8. Bali naka 15 bookings. Alas 10 lang ng umaga umuwi na tayo. Kasi doon karoon ng problema yung ating automatic transmission mga ka-PJ, no? Hindi natin inaasahan. Sabagay may pakiramdam na rin talaga ako na parang may iba na sa kanya. Dati pa parang alam mo yung ilagay mo sa reverse, parang may yan siya parang gumagano'n ka konti, may alog ng konti. Kaya sabi ko parang magkakaproblema itong palang araw yung ating transmission. Ayun nga, noong Biyernes doon talaga biglang siya, nag-warning yung engine check, tapos nagbi-blink din yung yung nakalagay doon yung 80. So wala nang iba yung kundi yung automatic transmission natin. Okay, so pinais-scan natin doon sa tropa dahil nung kinakambyo natin yung atras parang may kumakalas, no? Pag kinambyo mo siya ng ganun, walang reaction lang siya. Pero maya-maya pag ginasan mo siya ng konti, parang may kumakalas. Bumibigla siya. Kumbaga parang nadidelay. So, siyempre wala tayong sinayang na oras. Kaya inuwi kaagad natin. Pina-check natin sa tropa natin, kayo nat. Pina-scan natin, lumabas doon yung transmission may problema. Okay? Solenoid yung mga ganon. So, dahil yung tropa natin hindi naman sila eksperto sa automatic transmission, pang manual kasi sila, no? Kaya wala tayong choice kundi pinagawa natin doon sa kakilala naman ng boss ko sa Banawi. Kaya lang talagang napakadugo ng presyo para akong maluha-luha sa presyo. First time no? First time ko magpagawa ng ganun automatic transmission. Diyos ko, tumataginting na 55,000. Oh no! At mabuti na lang at naka-discount tayo. Nakipag bargain. Nakipagtawaran tayo hanggang sa umabot na sagad talaga 45 lang yung pinakasagad. Pwede na rin siguro. Kasi marami tayong napagtanungan. May isa akong tropa, ganyan din, kabago-bago nung niya, Mirage niya, automatic transmission din. Natuyuan ng fluid kasi tumagas pala. Hindi niya napansin, siyempre chinik niya ng umaga pero wala naman siya nakita. Nung magulat lang siya nung maggabi na, hindi daw nag-warning. Yun, bigla na lang lumagatik yung kanyang automatic transmission, no? Kaya hindi na nga niya naiuwi kaagad-agad, kailangan pang i-reker, no? Nagbayad pa siya ng 6,000. buti nga sa akin nakauwi pa kasi yung reverse lang naman yung parang may problema pero yung drive niya okay pa, kaya lang medyo mahina na yung hatak, no? Ramdam mo na yung parang wala ng puwersa masyado. Kaya ayun, naiuwi pa natin nung Biyernes ng umaga. Nag-isip tayo nung Biyernes kung ano pwedeng gawin, tatanong-tanong. Kaya nung Sabado ng umaga, yung i-repair yung boss ko na doon mo pagawa, doon din daw siya nagpagawa. So yun nga, nagpagawa tayo. Anong Sabado natin dinala, kagabi lang natin nakuha yung sasakyan, no? Kasi nung pagpunta natin, dumating tayo doon alas 4. Ang problema, mayroon pang konting tayong napansin. Yung mayroon pa rin konti, parang may nakalimutan yata silang ibalik, yung ganon. Kaya inabot ng gabi. Awan ng Diyos, nakabiyahe naman tayo. Sana magtuloy-tuloy na to. Makabawi tayo sa itong gastos. Grabe. Mabuti na lang kahit paano may naitabi tayo ng konti, no? Pag-isikap natin, no? Diba? Kaya advantage talaga sa mga nakikiboundary na sana magtabi talaga, no? Huwag talagang kaligtaan na magtabi kasi darating at darating yan, no? Hindi natin na-expect na kung kailan yan, lalo na sa mga naka-automatic transmission. Diyos ko, napakadugo ng presyo, no? Kaya advice ko sa mga nakikihulog boundary, magtabi talaga. Wala tayong ibang asahan kundi tayo lang. Napakasakit, Kuya Edi. Ganun pa man, siyempre ginusto natin to.
siguro naman bago natin tinanggap to, alam na natin yung mga consequence na darating, no? Kasama talaga sa hanap buhay yan. Masakit man, pero siyempre handaan na tayo doon. Dahil una pa nga lang, naramdaman ko na talaga siya, meron siyang ganun, yung parang pag sinisip mo siya sa reverse, parang mapapaganon ka ng konti, parang ganun, may konti siyang ano ba, parang ship shock, tawag ba doon? Tama ba yung term na yun? Kaya sabi ko nga, pala kahit anong ingat mo talaga, alaga naman sana natin siya sa pagpapalit ng ETF. Kaya lang siyempre siguro nasa edad na rin siya, dahil halos 6 na taon na to 2019 to no? Tapos bugbog na bugbog talaga, gamit na gamit, no? Halos coding lang yung pinakapahinga nito. Kaya sulit naman siguro na, dahil ang tinakbunan niya is kulang-kulang 400,000 na Kaya siguro naman pabigay na rin. Nag-research din ako, halos ganun lang din talaga halos ang buhay niya ng automatic transmission, no? So parang sulit na rin naman siguro yun. Okay, so wala na tayong magagawa doon, move on na tayo doon. Sana magtuloy-tuloy to, hindi na sana magka-problema, no? Sana makabawi tayo. Kaya sana makaipon tayo ulit para makakuha naman tayo ng bago. Ang hirap ng ganito na kunting naipon natin, igagastos pa natin, diba? Pero siyempre natural naman yun. Tsaka di naman natin pwedeng hindi aminin natin, kumikita di naman talaga, dahil dito natin na nakukuha yung pang natin pang suporta sa pamilya. So ibig sabihin kumikita naman talaga, hindi na natin kailangan pang yun pa, pang hinayangan pa yun. Okay, so nanghihingi lang din siya ng party niya, parang tao lang din yan, pagod na siya. Pasakit ng mga kasukasuan, kaya kailangan talaga. Okay, so sana lang magtagal siya, hindi na siya magka-problema. Kasi yung mahirap dyan, kung yung napuntahan nating mga gumagawa sa ganitong automatic transmission ay hindi pulido gumawa, magpaulit-ulit, di ba? Pabalik-balik yun ang masakit Kaya sana wag naman. So in-observe ko siya mula kanina, madaling araw, medyo okay naman. Okay, sana lang wag na magluko. So yun ang dahilan sa hindi tayo nakapag-upload, hindi tayo nakabiyahe. Okay, hirap na, hirap talaga. Kaya matapat magtabi talaga para sa maintenance, lalong-lalo na dito sa naka-automatic transmission. Part dito ng natin, hanap buhay. Itawa na lang natin yung yung lungkot. Woo! Go go! Guys, nandito na tayo sa bahay, no? Bumiyahe lang tayo saglit. Oras natin, mag-alas 8:30 na. Umuwi na muna tayo dahil medyo pa tayo, pitik-pitik mo natin ang biyahe ngayon. Gawa ng siyempre bagong gawa yung ating transmission. Kaya hindi muna natin masyadong binubugbog. So yung naging earnings natin pala ngayong araw ng Lunes ay kay Papa G tayo 4,474, 23 jobs, no? Yan, no? Araw ng Lunes. At sa Lalaray naman nakakuha tayo pa uwi dito sa Valenzuela, 682. Ayun, no? December 8. Okay, so yan, halos sa 5,000 na rin naman tayo, mahigit to. Pwede na rin yan, pitix lang naman bawi tayo ulit bukas, biyahe tayo ulit bukas sa Martes, no? Tapos coding pala natin Miyerkules, try natin magsagad para makabawi tayo sa ating mga absent, no? So yun lang, dito na ako magtatapos mga ka-PJ, no? Hindi na ako magtatagal dahil medyo antok na rin, pagod na rin, no? So bukas ulit tayo magkakarinigan, no? Maraming salamat muli sa inyong panonood. Ka-PJ nyo temporary signing off. Adios. Ingat.